Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ikatatlo sa buwan ng Enero taong 2026. At sa ulo ng mga balita, mga pasahero palabas ng lalawigan nagsisimula ng dumagsa sa Calapan Port. Santo Niño de Calapan Festival makabuluhang itinagdiwang. At tatlong pangunahing weather systems patuloy na nakaapekto sa bansa, ilang lugar sa lalawigan apektado ng pagbaha. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Angeline Salvador, City Fire Marshal, matagumpay na nagsagawa ang Bureau of Fire Protection Calapan City Fire Station ng isang outreach program sa Barangay Ginubatan, Calapan City, Oriental Mindoro na may temang gupit, kaligtasan, regalo, saya para sa batang Pilipino, hatid ng mga bomberong Calapeño. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Angeline Salvador, City Fire Marshal, matagumpay na nagsagawa ang Bureau of Fire Protection Calapan City Fire Station ng isang outreach program sa Barangay Ginubatan, Calapan City, Oriental Mindoro na may temang gupit, kaligtasan, regalo, saya para sa batang Pilipino, hatid ng mga bomberong Calapeño. Layunin ng aktibidad na magbigay ng tulong makatao, itaguyod ang kamalayan sa kaligtasan at patatagin ang ugnayan ng komunidad. Humigit kumulang 60 bata ang nakinabang sa programa sa pamamagitan ng libreng gupit, pamamahagi ng school supplies, pagkain, mga regalo at mga larong pambata. Ang libreng gupit ay voluntaryong isinagawa ni Lorraine Rabino Efera at Fire Officer 1 Chonet Pasha. Naging posible ang tagumpay ng programa sa tulong ng mga kawani ng BFP, mga voluntaryo at mga katuwang na sponsors. Sa kabuuan, ang aktibidad ay nagdulot ng saya sa mga bata at muling pinagtibay ang dedikasyon ng BFP Calapan City Fire Station sa serbisyong publiko at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Samantala, sa muling pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod ng Calapan, tampok ang iba't ibang gawain sa Santo Niño de Calapan Festival. Mula sa paglilibot ng imahe, pagsasayaw ng karakol at ang grandiosong fireworks display ay inantabayanan ng mga Calapeño. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Tulad sa mga naganap na pagdiriwang sa nakalipas sa mga taon, muling inilibot ang imahe ng Santo Niño sa kabayanan hanggang sa kabukiran ng lungsod ng Calapan upang bigyang basbas, pagpapala, proteksyon at gabay ang mga mamamayan ng lungsod, bisperas ng kapistahan, ika-31 ng Disyembre. Nagsimula ang motorcade matapos ang banal na misa. Baon ng pananalig, sumama sa paglalakbay ang ilang mga mamamayan sa pangunguna ni Reverend Father Andy Luby, City Mayor Doyle Atchon at mga parishioners ng Santo Niño Cathedral. Sa paglilibot ay makikitang iba't ibang reaksyon ng mga Calapeño, mapabata, matanda, lalaki o babae na matyagang inabangan ang pagdaan ng patron habang hawak nila ang imahen ni Santo Niño.
Pasado naman alas 3 ng hapon ang masaksihan sa mga pangunahing kalye na lungsod ang kasiyahan ng pagdiriwang ng Santo Niño de Calapan Festival, kung saan ay tampok ang iba't ibang grupo sa pagsasayaw ng tradisyonal na karakol dance. Ang karakol ay isang pagsasayaw kasabay ng prosesyon na naglalayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob at panalangin para sa patuloy na kasaganaan, kapayapaan at higit na pagtitibay sa pananampalatayang Kristiyano. Araw mismo ng kapistahan ng 1 ng Enero matapos ang misa ay muling nasaksiyan ang tradisyonal na fireworks display na nagbigay kulay at liwanag sa kalungsuran. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagsisimula ng dumagsa ang mga pasahero sa Calapan Port. Ito ang pahayag ni TPA Mindoro Port Manager John Gabriel Manansala, kadalawa ng Enero taong 2026. Mahaba na rin ang pila sa mga ticketing booths ng bawat shipping lines matapos ang mahabang bakasyon. Nagsisimula ng dumagsa ang mga pasahero sa Calapan Port. Ito ang pahayag ni PPA Mindoro Port Manager John Gabriel Manansala, ikadalawa ng Enero taong 2026. Mahaba na rin ang pila sa mga ticketing booths ng bawat shipping lines matapos ang mahabang bakasyon. Ayon pa kay Port Manager Manansala, mas mainam ang ganitong sitwasyon na unti-unti nang bumabiyahe ang mga pasahero kaysa sa inaasahan nilang pagdagsa ng mga ito sa araw na Linggo at Lunes,
January 4 at 5, kung saan simula na ang regular na klase at pasok sa trabaho. Una sa lahat, Happy New Year po sa ating lahat, and we hope na nakapag-celebrate kayo ng meaningful holiday season with your families. Pero as far as the status goes, nagsisimula na pong magkaroon ng build-up ng passengers. Thankfully, nag-uutay-utay na rin yung kanilang biyahe. Hindi kagaya nung ina-expect namin na sa Sunday, magsasabay-sabay sila. Nakapag-monitor na kami na as early as kaninang umaga and even kaninang umaga and kagabi, nagsastart na rin sila magbiyahe. So safe to say, nakaka-uwi naman na po yung ating mga kababayan earlier than expected. Nananatili naka-open o relaxed time schedule ang mga biyahe sa mga pantalan. Ibig sabihin, basta mapuno ang isang barko, maaari na itong bumiyahe kahit hindi pa ito ang kanyang nakatakdang schedule. Tinatayang umaabot sa 41 biyahe sa isang araw ang kanilang naitatala, subalit inaasahan nilang madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Paalala sa mga kababayan nating babiyahe, magbaon ng tubig, pagkain at mahabang pasensya at pangunawa sa ganitong sitwasyon. Nagpaalala rin si Port Manager Manansala na huwag makipagtransaksyon sa mga fixers at dumirekta na lamang sa mga shipping lines. Sakali man anya na may mapansin na ganitong sitwasyon o sa anumang tanong o reklamo, ay maaaring magtungo sa itinaktang help desk sa pantalan o sa tanggapan ng mga konsernadong ahensya. Makakaasa naman po ang ating mga kababayan na ready naman po ang tanggapan ng PPA-PMO Mindoro. Sa lahat ng terminals natin sa buong probinsya, Oriental and Occidental, handa po kaming tugunan ng inyong mga pangangailangan. At gusto ko lang po sanang i-emphasize na huwag po kayong makikipag-transact sa mga fixers. Kasi po wala pong mga authorized na representatives ng shipping lines. Kaya po ang payo ko bilang ang inyong port manager dito, makipag-transact po kayo directly sa mga shipping lines lamang, at kung kailangan magtanong po kayo sa mga personnel ng PPA, Philippine Coast Guard, tsaka ng Marina na nakadeploy sa ating mga malasakit na tables. But kung meron man pong instances na may nakausap kayo na kahina-hinalang mga personalidad, pagbigay alam nyo lang po sa amin at makakaasa kayo na may corresponding action po na mamimit yung mga fixers na yun. Samantala, sa pagbubukas ng taong 2026, kasabay ang pagpapatupad ng bagong terminal fee sa Batangas Port. Ito ayon sa Philippine Ports Authority PPA ay isasagawa sa pamamagitan ng dalawang yugto o bahagi. Narito ang report. Inanunsyo na ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagpapatupad ng bagong terminal fee sa Batangas Port simula taong 2026. Ito ay alinsunod sa Memorandum Circular No. 017-2025. Batay sa kautusan, ang pagtaas ng terminal fee ipatutupad sa dalawang yugto. Sa January 1, 2026, magdadagdag ng 30 pesos kaya magiging 60 pesos ang terminal fee. Susundan ito ng ikalawang dagdag singil na 30 pesos sa July 1, 2026 na magdadala sa kabuuang terminal fee na 90 pesos. Matatandaang nakaraang August 2025, iminungkahi ng port operator na Asian Terminals Incorporated o ATI ang agarang pagtataas ng terminal fee hanggang 100 pesos. Gayunpaman, ito ay mariing tinutulan ni Oriental Mindoro Governor Yumerito Dolor na iginiit na hindi makatarungan ang biglang pagtaas lalo na't nasa ilalim ng state of calamity ang lalawigan noong mga panahong iyon. Dahil sa isinagawang apila, pinagbigyan ng PPA ang kahilingan na ipagpaliban muna ang implementasyon ng dagdag singil ngayon 2025 upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga biyahero. Nilinaw rin ng PPA na mananatiling exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga estudyante, senior citizens, persons with disabilities, gayon din ang mga uniformed personnel mula sa AFP, PNP at Philippine Coast Guard at iba pa. Binigyan diin ng ahensya na ang PPA bilang isang national government agency sa ilalim ng Department of Transportation ay may eksklusibong kapangyarihan sa pagtatakda ng port fees alinsunod sa Presidential Decree No. 857 o PPA Revised Charter. Wala mang direktang kapangyarihan ng mga lokal na opisyal na kanselahin ang desisyon ng PPA. May karapatan naman silang magsumiti ng apila para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko.
Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Tatlong pangunahing weather systems patuloy na nakakaapekto sa bansa, ang amihan o northeast monsoon, ang shear line at ang easterlies. Nagdudulot ito ng pagbaba ng temperatura o paglamig, ganun rin ang pag-uulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Ang unang biyernes sa taon ay nagdadala ng halo-halong maulan at maulap na panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa tatlong umiiral na weather systems. Sa Northern at Central Luzon, kabilang ang Metro Manila at Calabarzon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng amihan o northeast monsoon. Posible ang pagbaha at pagkuho ng lupa sa mga lugar na madalas tamaan ng malakas at tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa Southern Luzon at Visayas, nakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms, bunsod naman ng shear line. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa mga ilog. Samantala sa Mindanao naman, inaasahan ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers tulad ng easterlies. Bagamat karaniwan ay panandalian lamang ang mga pag-uulan, maaari pa rin itong magdulot ng localized flooding sa ilang lugar. Pinapayuhan naman ang lahat na mag-ingat sa paglalakbay, magdala ng payong o panangga sa ulan. Samantala dahil na rin sa nararanasang sama ng panahon at tuloy-tuloy na pag-uulan, ilan sa mga lugar sa lalawigan na nakaranas muli ng pagbaha. Isa na dito ang Mabini National Road sa Victoria hanggang Adria Luna sa bayan ng Nauhan. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as of January 2, 2026, 11 a.m., 10 barangay ang apektado ng pagbaha sa bayan ng Victoria, kabilang ang mga lugar ng Malabo, Urdaneta, Pacias, Leydo at Ordavilla. Ganun rin sa ilang lugar sa Socorro, sa mga barangay ng Kalubayan, Monteverde, Yutuboro at Santo Domingo. Habang isang barangay sa Bungabong ang naapektuhan rin ng pagbaha, ang barangay Bagong Bayan 1. Inaabisuhan ang lahat na patuloy na sumubaybay sa official social media page ng kanilang DRRMOs at iba yung pag-iingat rin na ipinapayo sa lahat ng mga motorista. Samantala, inaasahang lalakas pa ang amihan o northeast monsoon sa susunod na 2 linggo na maaaring magdulot ng mas malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ang kabuuang detalye alamin natin sa ulat na ito.
Inaasahang lalakas pa ang amihan o northeast monsoon sa mga susunod na 2 linggo na maaaring magdulot ng mas malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas ayon sa ipinakitang datos ng European Center for Medium Range Weather Forecast Model. Batay sa forecast, ang pag-igting ng amihan ay dulot ng pagbulusok ng isang high pressure area mula sa Siberian region na magtutulak ng malamig at tuyong hanging amihan patungo sa Pilipinas. Dahil dito, inaasahang bababa pa ang temperatura, lalo na sa mga kabundukan ng Luzon kung saan posibleng bumaba sa mas mababa sa 10 degrees centigrade ang air temperature tuwing madaling araw. Samantala, tinatayang 15 hanggang 20 degrees centigrade naman ang posibleng maging pinakamababang temperatura sa Metro Manila, partikular sa mga oras ng madaling araw at umaga. Samantala, posible naman makaranas ng mga pag-uulan ng silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, bunsod pa rin na pinagsamang epekto ng shear line at intertropical convergence zone o ITCZ na maaaring magdulot ng panakanakang pag-uulan at maulap na kalangitan sa mga nasabing lugar. Pinapayuhan ng publiko na maghanda ng makakapal na kasuotan, lalo na mga residente sa malamig na lugar at mga maglalakbay sa madaling araw upang maiwasan ang sakit na dulot ng biglaang pagbaba ng temperatura. Gayunpaman, nilinaw ng mga weather forecasters na maaaring magbago ang forecast alinsunod sa likas na katangian ng mga sama ng panahon. Kaya't patuloy ang pagre-rekomenda ng pagsubaybay sa mga opisyal na abiso at updates mula sa mga ehensya ng pamahalaan. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan.
Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.